So, saan ba galing itong mga double agents, mga kababayan? Sino ang utak nito? Sino ang promotor? Sino ang mga original na double agents? Ito yung mga traidor sa mga Duterte, okay? Kaya tayo hindi makausad-usad, kaya hindi tayo nananalo sa laban dahil may mga ahas, may mga Judas, may mga Trojan horse, may mga double agents, may mga doble cara, may mga nagkukunwaring maka-Duterte pero nanggagamit lang pala. So, bago natin pag-usapan yan, nakapag-subscribe na ba? Hello po sa mga bagong viewers and shout out sa matatagal ng Mawinians and shout out din po sa mga bagong subscribers ng ating channel. So, nakita ko itong post, mga kababayan, and let's see kung makakakuha tayo ng mga clues kung saan galing itong mga double agents or itong mga ahas ng mga Duterte supporters. Napakarami nila. Maaga ko na silang nahalata noong mga halos 1 year na kasi July ngayon, di ba? August, nahalata ko na kung sino itong mga peke sa laban eh. Kasi kapag kinanong mo sila patungkol sa opinion nila, halimbawa sa EDSA, kontrang-kontra sila. Para bang hindi nila alam ang history, ang karamihan sa mga double agents na ito, matatalino naman. Right? Yun yung pinoproject ng karamihan sa mga double agents na sila ay magagaling, matatalino, and loyal sa mga Duterte. So, bakit hindi yata sila aware kung ano ang kasaysayan ng EDSA People Power? So, kontrang-kontra sila dyan at ang gusto nilang mangyari, magtiis tayo hanggang 2028. So, sabi ko may mali talaga sa mga to. August pa lang last year nalalaman na namin ang mga peke. Ang daming red flags, mga kababayan. Ang daming signs na parang hindi ito totoong Duterte supporters. Parang manggagamit lang talaga. So, ito yung nakita kong post. This is from Yu Chang. Paki-follow po ha. And let's see kung meron siyang mga nag-gather na info na maybe tugma sa ating mga nakahalata sa ibang parang mga peking Duterte supporters. Isa pa nga pala, mga kababayan, sa medyo hindi magandang mga characteristics maybe or red flags ng mga peking Duterte supporters na ito ay ang bibig nila ay pang NPA, pang Pinklawan. Anyway, may mga loyalista rin po na balahura. May mga Marcos supporters din na anti-Duterte. Ako na makakapagsabi sa inyo yan kasi nga po dati akong Marcos supporters. Dati akong Ensaymada vlogger, Marcos supporter. And then dati nga akong part ng Ensaymada and yung mga kasamahan namin, lalong-lalo na noong nagpaparicount kami for Marcos Jr. sa pagkatalo niya kay BFF Lenny, galit talaga sa mga Duterte. Hindi namin alam kung bakit anti-Duterte ang mga loyalista or ang mga Marcos supporters. So, itong iba sa mga double agents, originally naman po ay Marcos supporters. So, maybe, kung hindi man sila dilaw or pink, or hindi man sila NPA, kasi ang bibig ng iba nga talagang pang makakaliwa pang, alam niyo na, No People's Army. Bayan na lang natin ang pag-pronounce, baka tayo ma-strike ng YouTube. Loyalista tong mga to, kasi ang daming loyalista na anti-Duterte talaga. Kumbaga nagpigil lang sila, kasi nga naging katandem ni Marcos Jr. si VP Sara noong 2022. So, basahin natin yung post, painom saglit. Mag-like po ha, mga atit kuya. like, at subscribe. Bulungan sa canteen with or at the second floor. Mars, ang chismis pala, ang nag-recruit talaga sa mga bagong sulput na Team Mangga, also known as double agent. Sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit, ang sign na double agent yan ay pro-Mangga. Okay? Kasi kung DDS ka or totoo kang Duterte supporter, mapufrustrate ka sa pamilya ng mga adik at magnanakaw. Pero for some reasons, itong mga ibang nahahalata naming parang peke, very pro-Mangga sila. And also, nung kampanyahan, itong nakaraang elections lang, itong Mayo, nagpigil pa yung mga yan even nung kampanyahan pa mga buwan ng March, ayaw nila magpahalata na pro-Mangga sila. Pero sinabi ko na sa inyo, lalabas ang totoong kulay niyan, mga pro-Mangga yan. At yun nga po ang nangyari, si Mangga lang ang sinuportahan. Ang Duterte, hindi nila masyadong ikinampanya. Si Mangga ang pinanggigilan nilang ikampanya, kasama si Camelia. Okay? Pero nag-focus sila kay Mangga kasi si Camelia bumalik doon kay
Ngiwi yata. And then, in-endorse naman ni VP Sara, no? Pero hindi nila pinopromote masyado si Camellia. Anyway, nanalo si Camellia, tama ba? Nanalo, right? Oh, yung mga bagong sulpot na Team Mangga na nagpapanggap na makaagila, yung tatlong big blogger, not the dating Holy Trinity, okay? Okay? The sexy lady ay out of the picture. Sino yung sexy lady? Sino to? Paki-comment ka sa comment section. And its entirety, pero klaro, yung mga bago, yan sila ang mga recruit ni Barney sa TikTok. Sino si Barney? Ito ba yung nag-aaral sa UK? Na hindi na nagbo-vlog ngayon? Despite the fact na according to SAS, ang kinikita niya sa isang vlog lang since millions ang followers niya on Facebook. And then, di ba, simultaneous mag-vlog. Naka-live sa Facebook, naka-live sa YouTube. So, isang vlog lang niya mga kababayan, kaya niyang kumita ng 200k. Kailan ko yan ma-achieve? Kung ganun baga naman kalaking vlogger, di ba? Pero ni-let go niya yan. Wala na siyang paki sa pagbo-vlog ngayon. Mukhang mas marami siyang napapala. Sa kanyang pananahimik, di ba? Ano yan? Bagman na siya. Ano yan, may mga iniimbak na nakaw na yaman sa UK at siyang ingat yaman? What do you think? Anyway, mga recruit daw ito ni Barney sa TikTok kasi yung bida-bida, yung Jollibee, mga ano yan sila, mga nagbabardagulan sa TikTok noon. Proud siya na galing siyang TikTok. Kaya lang nalaman nga niya na malaki ang kitaan sa YouTube. Ay di nag-YouTube na rin. Tamo ang haba mag-vlog. From Cordillera University, nag-aral yata doon si Barney, Baguio at Bulacan. Ooh! Sabi ko nga mga kababayan, si Barney, taga Bulacan. Meron siyang property sa Bulacan, may farm siya na may swimming pool at saka may pa-windmill pa. Oh, nga pala, yung isang kaibigan niya na akla na mahilig maghubad-hubad na pinaghihinalaan yung double agent, kaibigan yun ni Taning, yung si Lahis, na nagpa-makeover din, na lalong naging mukhang akla. Anyway, mukhang mamahalin ang kanyang veneers. Okay? So, tropa yun ni Taning. Isa yun sa mga akla na ini-invite ni Taning, baka nga nakatulog na yan sa property ni Taning. Anyway, taga Bulacan si Taning, yung isang marumi rin ang bunganga ngayon na bida-bida na epal na taas sa tingin sa sarili, taga Bulacan din yun. Alam nyo ba na maraming nakakaliwa sa Bulacan? Anyway, hindi natin sinasabi makakaliwa sila, pero kano pala kalugar ni Taning or kaprobinsya. Tapos galing TikTok pa. Anyway, nung nawala si Barney kasi nga hayahay na ang buhay sa UK, napunta yan sila kay Bayot na Miss Tapia. Sino si Bayot na Miss Tapia? So, akla ito na parang maldita. Sino to? Na may pagka Roger Rabbit. Sino to? At isang Yusek. Yusek? Parang kilala ko to. Attorney ba to? Nabisit sila doon. Nabisit itong mga recruit ni Barney. Talaga? Kaya ni-recruit ni Big Blogger. Wait! Nalilito ako sino tong mga to. Basta ni-recruit sila ni Big Blogger. So, tingin ko si Big Blogger, si Taning. At yun na nga, naging tao nung tatlong Big Bloggers na tao ni Feeling Beloved Girlaloo. Sino si Feeling Beloved Girlaloo? Ito ba si Alpot? Huy, ang hirap pumanap ng close. Ang hirap pumanap ng clues. At ayun na nga, which is tao din ng isang businessman na connected sa general. Si Diwata ba ito? Pero yung si Feeling Beloved Girlaloo, Feeling Girlfriend. Tama ba kasi Alpot ang Beloved Girlaloo? Si Girlaloo daw ay tao ng isang businessman. So isang, narinig ko to. Isang bilyonaryo. Tao daw ito siya. So, alam niyo mga kababayan,
Delikadong kalaban si Alput. Ako na nagsasabi sa inyo. Influential yarn. Hindi lang ito hawak ng politiko, hawak ito ng bilyonaryo. Kaya mag-ingat kayo sa pag-atake kay Alput. Hindi basta-bastang kalaban yan. Or at least hindi basta-bastang kalaban ang taong nasa likod niya. Hawak siya ng general at 3 pang politiko. Sino yung 3 politiko may hawak dito? Hawak ba ito ni Botoda? Botoda? Ano yun? Bulacan Tricycle Operators and Drivers Association? Botoda? Tao ba ito ni Botoda? Tao rin ba ito ni Tamba? Kanino pa siyang tao? Sa 3 politiko. Sino pang ibang politiko? Tapos, nung narinig ko yan, sabi ko, busit ang daing amo, brad. Sino ba ang totoong godfather or ninong? Sino ang totoong, anong tawag dito? May term dyan eh. Yun nga, sino ang kanyang, nasa dulo ng dila ko? Basta parang ninong nga. Sino ang totoo niyang godfather? Sige na. Sagot ba naman sa akin, nasa gitna pa lang tayo, Mars. Wala pa tayo sa pinakadulo. So, meron itong, kumbaga, may pyramid, merong nasa tuktok na tao, and itong pinag-uusapan nating lahat, lalo itong mga vloggers ay nasa kalagitnaan pa lang ng pyramid. May mga nasa taas nila, right? Para may mga patrons, ganon. Ganun nga, Godfather, Kaya sabi ko, hanggang dyan na lang tayo, Mars. Masyado nang masalimuot ito. Kain na lang tayo ng kikiam, Mars. Nakakautot ba ang kikiam? Kung ang fishball gawa sa fish, kung ang squid ball gawa sa squid, tama ba? Saan gawa ang kikiam? Anyway, masalimuot ito mga kababayan. Recruited ni Barney ang ibang mga, yung isa doon nga, kaibigan niya, yung akla. Tropa niya yun eh. Si Lahis. And then itong matabil ang bunganga, kaprobinsya ni Barney. Itong galing TikTok din. Tas balahura ang bibig. Sino yung isa? Kasi 3 vlogger itong tinutukoy na mga na-recruit. Are they though? Ito ba yung mahilig mag-fundraising? Ating. Hindi. Teka lang. Hindi yung magaling mag-fundraising. May isang tropa si Barney na very, very close sa kanya na hindi nga siya babanat-banatan. Na pangarap talaga niyang maging next Barney. Si kaibigan niya si Barney very malambing ito kay Barney. So again, meron na tayong 3 na at least mga double agents na identified. Yung isa, yung akla na si Lahis, yung isa yung imbornal ang bibig, at yung isa tropa ni Barney na kunwari ito mabait or mahinahon. Pero dream nito na maabot ang naabot ni Barney. Kasabayan niya si Barney. Very ambisyosa ito. And never naman niya inatake si Barney. Basta alam ko, close sila ni Barney. Naging magkasama sila sa kung anumang career. And dahil nga tropang-tropa niya si Barney, pinapangarap din talaga niyang mapantayan kung hindi man kaya niyang higitan. Mas matalino siya kay Barney kung tutuusin. Sino ito? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.